Magandang tanghali, opisyal nang nagsimula kahapon ang election period para sa 2019 midterm polls. Kasabay nito ang pagpapatupad ng election gun ban at paglalagay ng mga COMELEC control checkpoint sa bansa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Kahapon, January 13, nagsimula na ang election period kaugnay ng 2019 midterm elections. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban sa buong bansa. Nawalan ng bisa ang permit to carry firearms outside of residences ng mga gun owner ngayong election period. Ibig sabihin, bawal ang pagdadala ng baril ng walang gun ban exemption galing sa COMELEC. Mahigpit ito as much as we can, no? Para maiwasan yung mga pagdadala, yung pinagbabawal kagaya ng firearms because effective today ay meron tayong gun ban hanggang June 12 yan. So hopefully yung ating mga kababayan ay sumunod dito sa pinapatupad natin o pinapatupad ng COMELEC na gun ban. Bunsod nito, naglagay na ng mga checkpoints sa ilang kalsada ang mga tauhan ng Philippine National Police sa ilalim ng pangangasiwa ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, dapat ay may kaukulang karatula ang mga checkpoint kung saan nakasaad rin ang pangalan ng election officer sa lugar at ang chief of police na nakatalaga sa syudad o bayan. Nakapwesto na rin dapat ang mga ito sa mga maliliwanag o well-lit area. Visual inspection lamang ang dapat isagawa ng mga pulis sa mga motorista. Ngunit kung kahina-hinala ang aksyon o reaksyon ng motorista o pasahero, ay maaaring magsagawa ng mas masusing pagsisiyasat ang mga pulis. Tumigil sila, patayin ang headlight, buksan ang ilaw sa loob, iba ang bintana, i-ready ang mga papeles na pwedeng hingin ang lisensya o RCR at makipag-cooperate. Humihingi ang otoridad ng pasensya kung makapagdulot man ng kaunting abala ang mga checkpoint. Anila, layon lang nito na maisulong ang malinis, mapayapa at mapagtitiwala ang eleksyon. Kaya naman nananawagan ng COMELEC sa publiko na makipagtulungan at sumunod sa batas. Since pumasok na yung election period natin, sakop na siya ng COMELEC rules. So talagang kapag nahuli ka, it will be a violation of election laws. Talagang iproprosecute ka ng mga kasamahan natin sa COMELEC as well as sa DOJ. So magkakaroon ka ng criminal complaint as well as administrative complaint. Nananawagan rin ng COMELEC sa publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang sino mang aabuso o lalabag sa kanilang mga checkpoint, maging ito man ay mula sa panig ng mga otoridad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. 18 syudad at munisipalidad sa bansa ang kasalukuyan ang nasa ilalim ng Election Watch List of Areas kaugnay ng 2019 midterm election. Kabilang sa mga ito ay ilang bayan o lungsod mula sa probinsya ng La Union, Isabela, Batangas, Oriental Mindoro, Masbate, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Bunsod dito, sinabi ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde na magdaragdag sila ng tauhan sa mga naturang lugar upang masusing bantayan at panatilihin ang peace and order dito. Magsasagawa rin ng mga police operation ang PNP katuwang ang Special Operations Task Group o SOTG sa ilalim ng pangangasiwa ng COMELEC. Nag-inspeksyon sa National Printing Office kaninang umaga ang Commission on Elections para sa nalalapit na pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa midterm elections sa Mayo. Mula sa NPO Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Yes, Floor, nalalapit na ang pag-imprenta ng Commission on Elections para sa 61 milyong registered voters na boboto sa darating na May 13, 2019 midterm elections. Kaya naman nga kanina ay nag-inspeksyon na ang COMELEC dito sa National Printing Office. Ayon sa Printing Committee, sisimulan na nila ang pag-imprenta ng mga balota sa January 22, 2019 para sa May 13 midterm elections. Target ng COMELEC na matapos ang pag-imprenta ng balota sa April 30, 2019. 1 milyong balota ang iimprenta nila araw-araw para matapos bago dumating ang nakatakdang petsa ng halalan. Kasalukuyan namang iniimprenta ngayon, Floor, ang 600,000 na balota para sa Lanao del Norte at Cotabato na gagamitin sa BOL plebiscite sa darating na February
February 6, 2019. Natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprenta noong December 23 sa 1.2 milyon na balota para sa plebiscite sa darating naman na January 21, 2019. Samantala, Flor, sa kauna-unahang pagkakataon, ipatutupad ng poll body ang paggamit ng Voter Registration Verification System o VRVS sa May 13 midterm elections. Gagamit ang poll body ng VRVS machines upang maberipika kung lehitimong botante ang nagpupunta sa presinto upang bumoto. Kukunin ng makina ang fingerprint ng isang tao at agad makikita kung ito ay rehistradong botante sa isang partikular na voting precinct. Paliwanag ng COMELEC, layo ng paggamit ng sistemang ito na maiwasan ng flying voters sa araw ng halalan. 37,000 na VRVS machines ang ipakakalat ng poll body sa National Capital Region at ilang lugar sa Luzon para sa pilot test ng bagong sistema. Floor, ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, hindi pa rin aalisin sa araw ng halalan ang computerized voters list na gagamitin ng Board of Election Tellers sakaling magkaproblema ang Voter Registration Verification System o VRVS. Floor, mamayang 1:00 naman ng hapon ay magsasagawa ng media briefing sa pangunguna ng Commission on Elections para sa security protocol at inaasang senaryo o overview sa darating na Bangsamoro plebiscite sa January 21 at sa February 6, 2019 sa ARMM region. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko, nabanggit ba ng mga taga-COMELEC ang time frame kung kailan matatapos ang printing ng mga balota? Yes, Floor, ang printing ng balota para sa May 13, 2019 midterm elections ay magsisimula nga sa January 23 at matatapos iyon sa April 30, 2019. Bali, araw-araw target nilang matapos ang 1 milyong balota para makaabot ang lahat ng ng balota para sa 61 million registered voters para sa May 13, 2019 midterm elections. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Quezon City. Nirecall na ng Philippine National Police, Police Security and Protection Grupo, PNP-PSPG, ang lahat ng mga police escort ng mga politiko at pribadong individual kaugnay ng 2019 midterm election. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Kailangan na muling mag-apply sa Commission on Election ang lahat ng mga politiko at pribadong individual kung nais nilang magkaroon ng police escort o security ngayong 2019 midterm polls. Ito ay matapos i-recall ng Police Security and Protection Group o PSPG ang lahat ng mga police escort sa buong bansa. Ito ay alinsunod sa COMELEC Resolution 10429 at 10446 na nagbabawal sa pagdadala ng mga baril at pagtatalaga ng security personnel para sa mga politikong tatakbo sa eleksyon. Mabibigyan lamang ng police security ang sinuman kung papasa ang aplikasyon ng mga ito sa COMELEC. Isa sa ikinukonsidera ng COMELEC ay kung mayroong banta sa buhay ng isang politiko o tao. Ang yumaong si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe ay mayroong police escort na namatay rin kasama nito sa Bicol. Ayon sa PSPG Director, Police Chief Superintendent Fillmore Escobar, matapos ang pamamaslang sa mambabatas, marami silang natanggap na request mula sa Bicol. Sa kabuuan ay mayroong 457 na mga police escort sa buong bansa. 2 police escort ang pinapayagan sa bawat politiko o pribadong individual. In cases of yung mga high-risk individuals, so they may be allowed to apply for another additional security. So but they will have to apply it to the COMELEC. Sa ngayon ay nasa 51 na ang request na natanggap ng PSPG at ilan sa mga naaprubahan ng mabigyan ng security ay ang mga kakandidato na si Mayor Reynaldo Tiangco, Congressman Toby Tiangco at Bongo. Ilan naman sa mga nakabinbin pa ang aplikasyon ay ang mga kakandidato gaya ni Senator Drilon at Pimentel at Imelda Marcos, Roland De La Rosa at Francis Tolentino. Samantala, hindi naman kailangang i-recall ang mga police escort ng Presidente, Vice Presidente, Chief Justice, Senate President, House Speaker, mga COMELEC Commissioners at iba pang mataas na posisyon sa pamahalaan. Ang mga itatalagang police escort ay mananatili lamang hanggang sa matapos ang election period sa Hunyo. Matapos nito ay kailangan pa muling mag-apply ang mga politiko at pribadong individual ng security. Depende kung may banta sa kanilang mga buhay. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng election period kahapon ay ang simula ng COMELEC gun ban.
Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nag-apply ng exemption para makapagdala ng baril. Sa isang dokumento na nakuha ng UNTV News, makikita na pirmado na ang gun ban exemption ng Pangulo. Hinihikayat ng COMELEC at PNP ang ibang individual na humingi ng exemption kung kinakailangan upang makasunod sa sinasabi ng batas at makaiwas sa aberya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pagtutuunan ni dating Solicitor General Florian Hilbay ang pagsasabatas ng pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap sakaling palari na magwagi sa May 2019 election. Apilan niya na subukan naman ng mga butante ang isang katulad niyang baguhan pagdating sa politika. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Go ahead, Ray! Flor, sumalang kanina sa programang Get It Straight with Daniel Rason ang isa pang neophyte sa larangan ng halalan na si dating Solicitor General Florian Hilbay. Ayon sa dating opisyal, uunahin niyang asikasuhin kung mailuluklok siya sa Senado sa nalalapit na May 2019 midterm elections ay ang pagsabatas ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pamamagitan anya nito ay magtutuloy-tuloy ang programa na nakatutulong sa mga mahihirap kahit na magpalit-palit ng administrasyon. Nais din ni Hilbay na magkaroon ng agresibong aksyon ang pamahalaan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagpalakas ng alyansa sa ibang bansa upang makasamang manawagan na mapasunod ang China sa batas, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Inangkin ng China ang West Philippine Sea o inaangkin ng China ang West Philippine Sea hanggang sa nagtayo na ng istruktura ang ito sa mga islang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong Hunyo 2016 ay nagdesisyon ang United Nations Tribunal ng Pilipinas ang may karapatan ng lugar at hindi ang China. Pero sa kabila nito, hindi pa rin umaalis ang China sa lugar, bagkus ay lalo pang pinalakas ang kanilang presensya sa lugar. Si Hilbay ang Solicitor General ng Pilipinas na kasama ng grupong nagtanggol sa United Nations Tribunal sa kasagsagan ng kaso ng West Philippine Sea. Naging top toucher din ito sa bar exam noong 1999 at naging Solicitor General sa panahon ng dating President Noynoy Aquino. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Tiniyak na Malacanang na inimbestigahan na ng pamahalaan ang iniulat na passport data breach ng Department of Foreign Affairs. Samantala, tinawag namang red tape ng palasyo ang pagpapasumite ng birth certificate sa passport renewal. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie? Ella, seryoso at mabigat na suliraning itinuturing ng Malacanang ang napaulat na passport data breach. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, inutusan na ang National Privacy Commission na imbestigahan ang nangyaring insidente at alamin kung may nilabag sa probisyon na Data Privacy Act of 2012, partikular na sa personal information ng mga passport renewal applicants. Hindi rin dapat ang mga aplikante ang pabigatan dahil sa nangyaring issue at pagpasahin pa ng original copy ng birth certificate. Dagdag na proseso anya ang pagpila sa National Statistics Office at sapat na dapat ang luma o kasalukuyang passport bilang requirement sa renewal nito. May tuturing pa anyang red tape ang dagdag na prosesong hinihingi sa mga aplikante dahil sa pangyayari. Mismong si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin ang nagbunyag na tinangay ng dating contractor ang data ng mga passport holder matapos i-terminate ng pamahalaan ang kontrata dito. Sagot ito ni Locsin kay Foreign Affairs Assistant Secretary El Mercato na nagpayo sa isang overseas worker na kinakailangan magsumite ng birth certificate sa passport renewal dahil walang kopya ang DFA ng mga dokumentong unang isinumite ng mga aplikante. Samantala, batay pa kay Secretary Panelo, hindi dapat dito matapos ang investigasyon at dapat matiyak na ang kasalukuyang arrangement sa pag-imprenta ng passport ay hindi lumalabag sa batas. Tiniyak din ng palasyo na kaisa ito ng publiko sa pag-alam sa katotohanan at hindi binabaliwala ng pamahalaan ang naturang issue. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nagulat mula sa Quezon City. Tatalakayin ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagpapatupad ng road diet sa EDSA. Ano nga ba itong road diet?
ito ay gagawing makitid o ang gagawing mas makitid ang sukat ng lane ng kalsada upang mas maraming motorista ang makadaan sa EDSA. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Bubusisiin ngayong araw ng House Committee on Metro Manila Development itong panukala ng MMDA na pagpapatupad ng road diet sa EDSA. Layo nito na matukoy ng mga kongresista kung papaano nga ba tatakbo yung sistema at kung gaano ito kaposible na ipatupad sa EDSA. Sa ilalim ng panukalang road diet, plano ng MMDA na bawasan ang sukat ng lane sa EDSA upang makapagdagdag pa ng isang lane. Mula sa kasalukuyang sukat na 3.4 meters, balak ng MMDA naliitan nito sa 2.8 meters. Dahil dito, madadagdagan pa ang mga motorista na maaaring dumaan sa EDSA. Isang paraan rin nila ito upang maiwasan yung pagpapalipat-lipat ng lane ng mga motorista. Ibinatay ng MMDA ang road diet sa pag-aaral ng World Resources Institute sa Tokyo, Japan, kung saan nasa 2.8 meters lamang ang sukat ng lane ng mga kalsadang may 60 km per hour speed limit requirement. Sa kasalukuyan, mayroong 5 lanes ang EDSA at sa ngayon ay umaabot na sa higit 400,000 mga sasakyan ang dumadaan dito kada araw. Sobra-sobra na ito sa 250,000 na mga sasakyan na original capacity ng kalsada. At dahil nga sa dami ng mga motorista, umaabot na lamang ngayon sa average na 12 to 14 kph ang usad ng mga sasakyan sa EDSA. Nauna nang tinutulan ng ilang motorista ang panukala ng MMDA at sinabing disiplina umano ang kailangang solusyon sa trapiko. Inaasahang dadalo mamaya sa pagdinig ang mga kinatawa ng MMDA, Department of Public Works and Highways, mga opisyal ng Department of Transportation at ilang road experts upang malaman kung magiging epektibo nga ba itong panukalang road diet upang masolusyonan ang problema ng trapiko sa EDSA. Yan mo lang latest, balik sa Flor. Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Ipinatawag ng Kamara ang mga opisyal ng mga ahensya na nasa likod ng rehabilitasyon sa Manila Bay upang alamin kung ano ang mga tulong na kailangan upang kaagad na maisagawa at matapos ang rehabilitasyon. At mula sa House of Representatives, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Go ahead, Grace. Mamayang hapon ay darating dito sa Kamara ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pag-uusapan sa House Committee on Metro Manila Development kung ano ang mga nagawa na ng ahensyang involved dito at kung ano-ano pa ang mga tulong na kakailanganin ng komite para mapabilis ang rehabilitasyon sa Manila Bay. Itong Sabado, kumuha ng water sample sa Manila Bay ang DNR upang makita ang water quality doon. Lumabas sa pagsusuri na umabot sa 313 million ang fecal and coliform content ng tubig sa Manila Bay. Malayong-malayo ito sa normal at standard na 100 mpm. Sa isang payag, sinabi din ni DNR Secretary Roy Simato na target nilang maitaas ang water quality sa Manila Bay at mapababa naman sa 700 o sa 270 ang fecal and coliform content nito bago matapos ang taong 2019 kung saan maaari na mag-swimming doon ang publiko. Sa taya naman ni DNR Undersecretary Benny Anticorda, posibleng umabot sa 47 billion pesos ang perang gagastusin ng pamahalaan sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Una na rin nga nagpahayag ng suporta ang Kamara sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa rehabilitasyon ang mga kilalang tourist destination sa bansa. Sir? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat na live mula sa House of Representatives. Ipinakilala na ang huling 2 wish coveries na pasok sa top 4 ng Camp Boy Christopher ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Napunan na ang natitirang 2 slots ng 4 na pambato ng Camp Boy Christopher para sa semi-finals ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Pinuri ni Wish Cover Composer Boy ang rendition ni na Ivy Arroyo at Meryl Abella ng Wag na Wag Mong Sasabihin. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama. Huling naglaban sa isang duet performance sina Ira Andrade at John Rex Palmes.
Mabigat sa loob ni Boy ang mamili, ngunit ang kanyang tinanggap sa kanyang kampo ay sina Ivy at Ira. Hindi ko na-expect na umabot ako ganitong kalayo po. I'm super excited. Thank you po. Sobrang thankful po ako na nakuha po ako ni Sir Boy and marami po talaga akong natutunan. Tutuusin, ayaw ko magtanggal sa kanila, ayaw ko mag-alis. Dahil ang hirap talaga mamili. Alam mong yung boses nila ay may mararating para sa kanilang mga pangarap. Ngayon ay maghahanda naman ang mga kampo para sa semifinals na magsisimula sa January 21. Leslie Lumbungan, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sinimulan nang ibinalik sa South Korea ang toneladang basurang iligal na ipinasok sa Pilipinas noong October 2018. Ibibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan ni Raymond Octubre, live. Magandang tanghali, matapos nga na maantala noong nakaraang linggo, ay nagsimula na kagabi ang pagbabalik sa South Korea ng nasa 1,000 toneladang basura na illegal na ipinasok sa Taguluan, Misamis Oriental noong October 18. Initial na 51 container van ang unang nire-export ng Bureau of Customs. Ayon kay Mindanao International Container Terminal Port Collector John Simon, inaasahang darating sa South Korea ang mga ito sa January 19 hanggang 20. Target naman ng Bureau of Customs at lokal na pamahalaan na maibalik na rin agad ang natitira pang higit 5,000 toneladang basura na nakatambak pa sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Taguluan. Dahil nga binigay na natin ng re-exportation documents, they are now obligated to send it back immediately to Korea, South Korea. Ito ang pinakamabilis na proseso sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes, after 15 days. The last time that we talked with the Korean government, it was on the 28th of December. So 15 days after, wala na, tanggal na dito. Ngunit ayon sa environmental group na EcoWest Coalition, hindi nagtatapos sa pagbabalik sa mga basura sa South Korea ang isyu. Kailangan pa rin nilang ituloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang mga ito sa bansa at papanagutin ang sino mang sangkot dito. Janice, ayon kay Eileen Lucero, ang National Coordinator ng EcoWest Coalition, napapanahon na rin na rebisahin ang batas upang mas maging mahigpit ang pag-i-import ng basura. Ang isang magandang magiging epekto niya kung meron tayong ban ng import ng waste ay yung mismong yung sa atin na basura, yun ay i-recycle at makakapag-employ ka pa ng sabi nga mas tataas yung employment. Pinawi naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pangamba ng mga residente sa Barangay Santa Cruz na baka magdulot ng sakit ang nakatambak pang higit 5,000 toneladang basura sa kanilang lugar. Janice, samantala sinubukan ng ating team ng UNTV News and Rescue na kunin ang side ng Verdesoco tungkol sa issue ng illegal na importation ng basura, ngunit tumangging magpa-interview yung kanilang mga representante. At yan munang latest, balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Raymond Octubre. Sa iba pang balita, lumagda sa isang peace covenant ngayong araw ang mga kandidato sa 2019 midterm election sa Nueva Ecija. Layunin nito na magkaroon ng kapayapaan at maayos na halalan. Mula sa Nueva Ecija, may report si Danny Munar. Live. Yes, mayong udto, Danny. Yes, magandang tanghali. Lumagda sa isang peace covenant ngayong araw ang lahat ng mga tumatakbong kumakandidato sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan sa Nueva Ecija. Layo nito na magkaroon ng kapayapaan at maayos na halalan sa Mayo. Bagamat hindi naging 100% ang attendance ng mga ito, muling ipinaalala ng COMELEC at PNP ang mga panuntunan na nakapaloob sa election code kung saan mahigpit nila itong ipatutupad. Ang mga kandidato ng probinsya ng Nueva Ecija na tumulong sa COMELEC at sa PNP natin na maging maayos ang 2019 elections. Humiling din ako
ako ng gawing comedy control ng Nueva Ecija because at that time I feel na hindi dapat magkaroon ng abuso. Kakampi ko man o hindi. Sinimulan na rin ng PNP ang pagpapatupad ng checkpoint sa mga lansangan kung saan mahigit 2,000 PNP personnel ang nakadeploy na sa buong lalawigan. Ayon sa PNP, 2 insidente ng pakikipagbarilan ng kanila nang naitala habang nagsasagawa ng checkpoint operation sa bayan ng Gapan at San Antonio, kung saan napatay ang 2 ito dahil tumakbo sa checkpoint at nanlaban kaya't nagresulta ng kanilang pagkasawi. Ayon pa sa PNP, ayaw na nila itong maulit kaya't mahigpit ang kanilang paalala na maging mahinahon, sumunod at igalang lamang ang mga pulis. Una din sila, pag gagawin sila madadaan sa ating checkpoint, ay maaari po lamang magbigay galang sa ating nagsasagawa ng checkpoint. Iba rin ang kanilang mga helmet, kung sila yung mga nasakyan pang motorsiklo, at sumunod sa mga i-require sa kanila ng ating kapulisan tulad ng mga ORCR, mga lisensya. Janice, sa ngayon kasalukuyang inaasikaso na ng PNP ang mga listahan ng mga lugar na may mainit na labanan, subalit tiniyak naman ng PNP na sa ngayon ay walang hotspot. Sa ngayon po ay kukuha lang po muna namin ng clearance sa aming regional headquarters yung ating mga listahan po. Pero hotspots, wala po tayo yan. Balik sa inyo dyan sa studio, Janice. Maraming salamat, Danny Munar. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Janice Inhente, maayong udto. Nagwagi ang NHA Builders at Senate Defenders sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 7 kahapon. At narito ang report ni Bernard Dadis. Nagpakawala ng 3 3-point shot si Senator Joel Villanueva sa last quarter upang lumaki ang abante at pangunahan ng Senate Defenders sa kanilang tagumpay kontra PITC Global Traders sa second game kahapon sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 7 sa Pasig City Sports Center. 16 points ang kabuang puntos ni Senator Villanueva. 13 points dito ay sa fourth quarter. Bago ito'y halos dikit lamang ang kanilang sagupaan ng PITC kung saan lamang pa ang Global Traders sa third quarter, 41-40 at 28-27 naman sa second quarter. Nagambag naman si Romel Balboa ng 17 points at 12 rebounds na kasama ni Senator Villanueva na tinanghal na best player of the game. I wasn't making my shot the first few quarters. Sabi nila sa akin, basta good shot, libre, kaysa mag-commit ng error, take the shot, let it fly. So, nag-stick ako dun sa trust and confidence ng teammates ko. So, I made a few baskets and most of all, yung pinaka-importante, we were able to win the ball game. Full support naman sa kanilang kuponan si Senator Sani Angara na humabol sa game galing sa isang speaking engagement sa Cavite. Tuloy pa rin ang preparasyon. Wala nang mahinang team dito sa natitirang mga team. Lahat pwede mag-champion kung tutusin. Kaya kita mo, very close ang laro namin. So talagang kailangan paghandaan lahat ng team. Ayon naman sa head coach ng Defenders, naging wake-up call sa kanila ang una nilang sagupaan ng PITC sa opening game ng Season 7 noong Setyembre, kung saan halos matalo pa sila ng rookie team. Coming to this game, basta usapan lang namin sa hindi na dapat maulit na sa dulo dikit. So, muntik pa nga eh. So, medyo yung composure ng mga players nando naman. At saka yung kay St. Joel at kay St. Sani, sila talaga nagbaban sa team. Dismayado naman si PITC head coach Victor Ecasiano sa naging performance ng kanilang kupunan. Paano ka ba explain? Hindi ko nakita yung... Alam niyo yun eh, yung players ko dati, kung gaano sila ka-aggressive. Kanina wala akong nakita sa kanilang aggressive. Yung sa akin, yun lang yung pakiramdam ko. We were not ready to play today's game. We were not here to play to win. We were just here to play. Samantala, nagwagi naman ng NHA Builders kontra Malacanang PSC Camao sa first game sa score na 78-72. Best player of the game si Clark Torrente na may 14 points, 4 na rebounds at 1 steal. Sinabi ko lang na kailangan nila mag-focus
saka yung intensity kailangan hanggang dulo. Lagi kami nagkukulapso sa uli. Minsan nag-overconfidence or minsan tinatamad, wala ng gana. So ang sabi ko lang is kailangan ang pinaka-importante sa lahat yung dulo, hindi yung umpisa. So i-sustain namin yung laro namin mula umpisa hanggang dulo. We have to start strong, finish strong. Sama rin ang laro ng ibang players ko, shooters ko, hindi ko maalam. Pero proud pa rin ako sa boys ko kung ano yung pinakita nila ngayon. Sa ngayon kapwa may tig-5 panalo at talo ang NHA Builders at PITC Global Traders sa 4 na kupunan na nagtutuo sa quarterfinals. Habang nasa una ang Senate na may 7-3 win-loss record. Kasunod ang Malacanang na may 6 na panalo at 4 na talo. Sasalang sa round robin ang 4 na kupunan para sa quarterfinals. Ibig sabihin, may tig-3 silang laban. Ang malalagay sa 2 pinakamababang posisyon ang magpapaalam na sa liga, habang ang una at ikalawa naman sa pwesto ang aabante sa semifinals na makakabangga ng AFP at PNP responders sa Best of 3 series. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 300 Bulakenyo sa bayan ng Bustos ang natulungan sa medical at dental mission ng Members Church of God International at UNTV. Naritong report ni Nestor Torres. 8 buwan nang tinitiis ni Aling Elizabeth Alcaria ang matinding pananakit ng ulo at pabalik-balik na kirot dahil sa sirang ngipin. Dahil sa hirap ng buhay, hindi niya magawang kumonsulta sa dentista. Ang 300 pesos na kita kada araw ng kanyang asawa bilang construction worker. Kulang pa para sa pagkain at pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nang mabalitaan niya sa kanyang kapitbahay na may pre-dental at medical mission sa kanilang barangay sa Lisiada, Bustos, Bulacan noong Huwebes ang Kamanggagawa Foundation Incorporated, Members Church of God International at UNTV ay agad siyang pumunta. Nalaman talaga namin na naglakad talaga kami. Walang ganito, magtitiis pa ako, maghihintay pa ako ng mga darating ng medical mission libre. Masaya rin ako dahil karoon ng medical mission. Dahil libre nga siyempre, mahirap ang buhay. Samantala, ang kapitbahay naman ni Elizabeth na si Mary Ann Pumanes, nakapag-avail naman ng libreng medical check-up at gamot, kasama ang 3 anak nito na may ubo, lagnat at sakit sa balat. Blessed po na may medical mission talaga. Dahil ipapagamot ko yung anak ko po. Thank you po sa dating daan po. Kasi nag-medical mission po kayo dito sa Lisiada, sa Bustos po. Bukod sa dental at medical services, nabigyan din ang ating mga kababayan ng libreng salamin sa mata at libreng gupit. Mayroon ding pedia check-up, laboratory test at legal consultation. Totoo po niyan, sa hirap po ng buhay ngayon, yung 500 piso na consultation sa mga doktor pagpunta mo, napakalaking kabawasan sa ekonomiya nila. At ito, hindi na sila mamasahe. Umabot sa 386 na individual ang natulungan